Noong unang panahon, may kumakalat na kwento sa isang liblib na probinsya ng Capiz na nasa kanlurang bahagi ng Visayas tungkol sa isang babaeng nagngangalang Maria Labo. Ang kwentong ito ay naging tanyag at mabilis na lumaganap sa buong Pilipinas dahil sa kakaibang takot na dulot nito. Maraming kabataan ang natatakot at ayaw nang lumabas sa kani-kanilang mga bahay, lalo na't paparating na ang takip silim. Ang iba'y ayaw nang pumasok sa paaralan dahil sa takot. Totoo nga ba ang kwentong ito? Tara, samahan ninyo akong talakayin at alungkatin ang kaganapan sa buhay ng misteryosong si Maria Labo. Bago natin sisimulan ang misteryong nakabalot sa pagkatao ni Maria Labo, ay atin munang aalamin kung sino nga ba si Maria Labo. Sino nga ba si Maria Labo? Bago pa man nag-asawa at nagkaroon ng mga anak, si Maria ay isang magandang dalaga na kilala sa kanyang mapang-akit na kagandahan at may kakaibang kahusayan sa pagluluto. Ngunit, sa likod ng kanyang malaanghel na mukha ay may malalim siyang sikreto na magdadala sa kanya sa landas ng kadiliman. Isang araw, nawala si Maria ng biglaan. Nag-iwan lamang siya ng kakaibang paalam sa kanyang pamilya. Isang malalim na tadhana na hindi kayang unawain ng karamihan. Kalaunan, may mga ulat na nagsasaad na may mga taong nakakakita kay Maria na mabilis na naglalakad tungo sa kagubatan at may daladalang malalaking kaldero. Ang kwentong ito ay nagdulot lamang ng takot at pangamba, lalo na sa mga taong mahilig lumabas ng gabi. Batay sa mga usap-usapin, marami ang nagsasabing si Maria raw ay nahawaan ng pagiging aswang at pagala-gala sa mga kabahayan na nakatalukbong at naghahanap ng kanyang mabibiktima, lalo na sa mga babaeng buntis. Ang iba naman ay nagsasabing si Maria daw ay naging isang baliw o nalipasan lamang ng gutom. Ang iba naman ay nagsasabing si Maria daw ay ginahasa at pinagsamantalahan, ano pat kung kaya nang dahil sa trauma at depresyon ay nawala ito sa katinuan at siya'y nagiganti sa pamamagitan ng dahas at pagpatay ng tao. Ang mga ulat na ito ay nagmula sa mga tao na sabi-sabi lamang. Pero may mga tao rin nagsasabing ang kwentong ito ay totoo at hango sa totoong pangyayari. Isang gabi, habang naglalakad si Miguel pauwi sa kanilang bahay, galing sa kanyang trabaho, ay napadaan siya sa isang malaking puno ng balete. Dito'y nasulyapan niyang bahagya ang isang babaeng nakatayo na may mahahabang buhok at kulay itim na damit. Subalit ang nakatawag ng pansin sa kanya ay kung bakit ang mga buhok nito'y pawang nakatakip sa kanyang mukha at wari bagay sa kanya'y nakatingin. Napahinto siyang saglit at kanyang idinilat ng husto ang kanyang mga mata sa pag-aakalang guni-guni lamang niya ang mga ito o namamalikmata. Nagulat si Miguel nang ang babae ay nag-ibang anyo, nawari bagay parang aso kung lumakad at ito'y papalapit sa kanya. Dulot ng matinding pagkatakot, si Miguel ay dali-daling kumaripas ng takbo sa akalang baka ito na nga ang natatanyag na kwento sa kanilang probinsya.
ang tungkol sa babaeng nagngangalang Maria Labo. Pagdating ng bahay, ay halos hinahabol pa nito ang kanyang hininga at agad niyang ikinuwento sa kanyang mga kapatid ang kanyang mga nakita sa ilalim ng puno ng balete. Subalit ni isa ay walang naniwala. Siya'y pinagtawanan lamang ng mga ito at sinabing, "Dala lang yan ng sobrang pagod sa trabaho o baka nagugutom ka lang, kaya kumain ka na. May nakalutong kanin na dyan at mayroon na ring ulam." Kinabukasan ay hindi pa rin mapalagay si Miguel at sinabi nito sa kanyang sarili, "Bakit ayaw nilang maniwala halos mahimatay na nga ako sa sobrang takot sa aking nakita kagabi." Upang mabigyan ng kasagutan, ang nakabalot na hiwaga na kanya mismong nasaksihan at sa paglaganap ng kwento patungkol kay Maria Labo, ay nagsimula siyang mag-imbestiga. Siya'y nagpaikot-ikot sa bayan at nagtanong-tanong sa mga matatatanda at habang naglalakad, nakatawag pansin sa kanya ang isang bahay kubo. Siya'y pumasok roon at dito'y kanyang natuklasan ang isang lumang talaan. Binuksan niya ito at doon ay nakasulat ang mga detalye tungkol sa isang babae na may pangalang Maria Labo. At ito ang nilalaman ng aklat na kanyang natuklasan. Si Maria ay isang masipag at mapagmahal na may bahay. Ano pat siya'y kinalulugdan ng kanyang asawang si Ermin. Si Ermin ay isang pulis. Mayroon silang 2 anak. Sila ay sina Toto at Nene. Dahil sa kahirapan ng buhay, ay kinumbinsi ni Maria ang kanyang asawang siya'y mangibang bansa o maging overseas Filipino worker. Nag-aalangan si Ermin sa binabalak na gawin ni Maria. Subalit sa kasalatan ng pangangailangan at sa pagpupumilit ni Maria na makatulong, sa huli ay pumayag din ang kanyang asawa. Si Maria ay namasukan bilang isang caregiver sa bansang Dubai. Doon ay nakilala niya at naging kaibigan si Nanay Leng, isa ring OFW kagaya niya. Ayon sa mga tala, si Nanay Leng ay may malubhang karamdaman, subalit hindi mamatay-matay at ito'y nakaratay lamang sa banig ng karamdaman. Siya'y umaasang makahanap ng taong sasalo upang isalin ang bertud na kanya pang minana sa kanyang mga magulang. Subalit ito'y kanyang inililihim at itinago na walang taong nakakaalam. At noong nabalitaan ni Maria na hinahanap siya ni Nanay Leng, ay agad naman itong nagpaunlak at tumungo upang bisitahin ang matanda. Pagdating niya ay nakita ni Maria na nakahiga lamang si Nanay Leng sa kama, kasama ng iba pa niyang mga kasama sa bahay. Sinabi ni Nanay Leng, "Lumabas muna kayo at mayroon lamang kaming importanteng pag-uusapan ni Maria." Noong nakalabas na sila, ay doon nagpasalamat si Nanay Leng at may ipinagtapat kay Maria. "Mayroon akong ibibigay sa iyo na siyang dahilan kung bakit hanggang sa mga oras na ito ay nabubuhay pa ako, Maria." Ibinuka ni Nanay Leng ang kanyang bunganga at tila bagay may iniluluwang isang maitim na bato at agad naman niya itong ipinasa at ipinalunok kay Maria ang isang bertud at siya'y nagwika. "Maraming salamat, kaibigang Maria, at makapagpahinga na ako." Doon ay agad namang nalagot ang hininga ni Nanay Leng. Sa patuloy na pagsangguni ni Miguel
sa iba pang mga aklat patungkol sa kwentong ito, ay mayroon namang umiikot na sabi-sabing si Maria daw ay naging biktima ng malupit na karahasan mula sa kanyang mga amo sa ibang bansa. Siya'y nagtangkang tumakas, subalit siya'y nabigo, anupat siya'y hinabol at dinakip ng mga kalalakihan at isinakay sa puting van. Siya'y pinagsamantalahan, ginahasa, at iniwang nakahandusay sa gilid ng kalsada. Dahil sa kanyang masalimuot na karanasan, siya raw ay naging isang baliw. Sa dungis ng kanyang muka at sa punit-punit na mga damit, walang taong naglakas ng loob upang siya'y lapitan at abutan man lang ng makakain, anupat siya'y naging palaboy sa lansangan. Hanggang sa may isang taong nakapansin sa kanya at nagmagandang loob at siya'y tinulungan nito. Dinala ng isang mabuting Samaritano si Maria sa pinakamalapit na ospital sa dakong iyon at upang mapagamot. Sa ospital, kinunan siya ng personal information at doon napag-alamang siya'y taga-Capiz ng bansang Pilipinas. Dala ng pagkahabag, siya'y inireport sa Embahada ng Pilipinas sa bansang iyon, anupat agad naman siyang tinulungang makauwi. Pagdating ni Maria galing ibang bansa, ay sinalubong naman ito ng kanyang asawa, subalit si Maria ay parang isang pepe ni hindi man lang kumikibo na para bang wala sa sarili. Agad naman itong tinanong ng kanyang asawang si Ermin kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit hindi ito umiimik. Nang sumunod na araw, ay ginabi sa pag-uwi si Ermin galing trabaho at pagdating ng bahay ay agad nitong hinanap ang kanyang mga anak. Subalit si Toto lamang ang kanyang nakita. Lumapit si Ermin kay Maria at nagtanong kung nasaan si Nene at sumagot naman si Maria. Kumain ka na, masarap ang inihanda kong ulam para sa'yo. Subalit hindi mapalagay si Ermin, kaya't pinuntahan niya si Toto. Si Toto ay humahagulgol at nagsabing, Walis na tayo dito, papatayin niya tayo, Papa. At doon nalaman ni Ermin na pinatay ni Maria ang kanilang anak na si Nene, sapagkat sa kanyang paglingon sa kinaroroonan ni Maria ay kanya mismong nasaksihan ang pagkain ni Maria ng mga lamang loob ng anak nilang si Nene. Sa sobrang galit ni Ermin ay dali-dali itong kumuha ng itak at tinaga si Maria sa mukha. Mabilis naman itong tumakbo. Hinabol niya ito subalit agad naman itong nawala sa kanyang mga paningin. Matapos mabasa ni Miguel ang mga aklat at sa patuloy na paghahalughog sa misteryong nakabalot sa katauhan ni Maria Labo, ay hindi nagpatinag si Miguel sa kanyang misyon na hukayin ang katotohanan. Kaya naging porsigido siyang alamin ang nakatagong misteryo sa likod ng pagkatao ni Maria Labo. Ang kwento ni Maria Labo ay nagpaikot-ikot lamang sa bayan at sa iba pang mga probinsya na siya namang nagbigay sa kanya ng inspirasyon na labanan ang kahinaan at pagkatakot upang tuklasin ang higit pang mga lihim na karunungan sa mga kaluluwa, sa mga elemento at ng iba pang mga nilalang at maging itong mismong mundong ating kinagagalawan. Subalit sa pagtuklas niya sa higit pang mga detalye, napagtanto ni Miguel na ang mga kwentong kanyang nakalap patungkol kay Maria Labo ay nagkaroon lamang ng iba't ibang bersyon, anupat hanggang ngayon, walang katiyakan kung si Maria Labo ba ay isang tunay na tao na nagbalik mula sa kamatayan o siya ba'y isang aswang.
O ito'y isa lamang sa mga banta ng dilim na bumabalot sa mga gabi ng probinsya? O isa lamang itong panakot sa mga bata upang huwag nang lumabas pagsapit ng dilim? At dito nagtatapos ang ating kwento patungkol sa misteryong nakabalot sa buhay ni Maria Labo. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng istoryang ito? Ito ba'y may katotohanan o pawang sabi-sabi lamang at nagpasalin-salin hanggang sa ating panahon? Comment naman dyan mga kaibigan, at gusto ko ring malaman kung ano ang inyong pananaw at paniniwala sa istoryang ito na hanggang sa ngayon ay nagdudulot pa rin ng pangamba at takot sa iba. Maaari kayong mag-thumbs up kung inyong nagustuhan ng ating kwento. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig. Sana ay naaliw kayo sa ating kwento. Hanggang sa muli!